tulog na ka-helmet pa. Ganon nila nilabanan ang lamig dito, grabe. Tara at subukan nating mag-camping sa itaas ng Marcos Highway Tunnel o Badiwan Tunnel, dito malapit sa summer capital of the Philippines. Yan ay ang Baguio City. Samahan ako sa kwento ng mga karanasan na aking sinapit sa motocamping na ito. Ano-ano nga ba ang mga nangyari at ano-anong adventures ang naghihintay sa atin mula sa motocamping na ito. Halika't samahan muli ako sa aking nakakapagod ngunit hindi nakaka-stress na masayang kwento ng motocamping adventure. Putol lahat to. Gimbal, ubos yung camera. What's up mga kaibigan? Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto kong i-reveal sa inyo kung ano bang laman nitong sakong ito. Hindi na natin dala yung ating foil. At ito na, dahil meron na tayong sleeping bag. Lagari, na wala naman tayong lalagariin ngayon. Ang ating tarp na bigay ni Direk Gino. Magulo. Panali natin. Ang ating sleeping bag, tent, at itong pangmalakasang power station. Blue Witty. At dahil yan sa inyong pagtangkilik sa aking video, kahit na tayo ay vegetarian, ay nanonood pa rin kayo. Si Elmer magsasahi, pinaparamihan na lang yung kanin dahil yung dala kong ulam ay luto naman na. Diskartehan na lang natin sa paglagay ng ating tent mga kaibigan and tarp. Then after that, tayo ay magkawain na at magpahinga. Kaibigan yung kabuuan ng ating setup ngayon. Ayan. Dahil galing dito sa part na ito ang hangin, kaya ganyan siya. Yan na yung loob ng ating tent at secure tayo sa hangin. Ayan, maganda sa loob, di tayo nahahanginan at check na ma-survive natin ang lamig. And mga kaibigan, sa ngayon ay secure na secure tayo dito sa loob ng ating tent. Walang kahangin-hangin, hindi ko pa nga nasarado yung ating pintuan. At sigurado na makakatulog tayo ng maayos. Pero just in case na hindi makasurvive yung dalawa kong kapatid, si Vin Motor saka Elf Motor, ay siguradong kasya din naman kami dito. Tulog na yung mga kasama natin dahil pagod si biyahero at nauna naman na sila. So mabilis ang kain lang na ito para makapagpahinga na rin tayo. Tinapa at saka sinigang na buto-buto ang ating ulam ngayon.
good night for now mga kaibigan, and see you tomorrow. At mas mahaba pa ang ating kwentuhan bukas. Salamat sa desisyon mo na panuorin ang video na ito with Eli Motor, Team Motor, si Biyahero, and MGS. Magandang umaga mga kaibigan. Ay, salamat sa panibagong umaga, panibagong pag-asa na binigay sa atin. Ibang klase yung lamig rito. Grabe. Kung naalala nyo yung camping natin sa Bacon, Benguet, papuntang Kibungan, umabot tayo dito doon ng 14.9 degrees Celsius. Dito naman di ko alam kung anong degrees, pero kagabi na-update sa atin mga bandang alas 11, alas 12 ay nasa 16.9 or 19 degrees. Pero ibang klase kasi dahil dito sa hangin, malakas yung hangin, kaya pag dumampi yung hangin sa balat mo, abe, napakalamig. Kaya nakabalaklaba tayo tas guantes. Pero dito sa loob okay naman na. Grabe, ganito kalakas yung hangin dito sa labas. Yan. Hindi naman siya actually malakas na malakas, pero pag dumampi siya sa iyong mga balat, talagang napakalamig. Lalo kung taga baba ka, hindi ka sanay sa klima rito sa mismong Baguio, ay talagang magre-reklamo ka sa lamig. Lalo ngayon, papasok na tayo sa February, na pinakamalamig na buwan dito sa parting Benguet. Samantalang sa pagpasok mo rito sa loob, walang kahangin-hangin, yung labas lang yung maririnig mo. Kaya matitiis talaga natin yung lamig pag nandito sa loob, tapos naka sleeping bag pa tayo. Ayan yung mga kasama natin mga kaibigan, tulog na ka-helmet pa. Ganon nila nilabanan ang lamig dito. Grabe, pag nasa labas ka ng tent, talagang ramdam mo yung lamig. Ito yung makunat nating power station. Check na natin. 46. Nakapag-charge na ito ng pangatlong cellphone na yan.
Mga kapatid, panibagong pagsubok. Nag-crash yung aking drone. Sana ay ma-retrieve pa natin. Nag-backing ako eh. Sige bro punta muna namin. Kagabi, ang problema natin ay yung itong camera mismo. Nagka-problema itong Hero 11 ko eh. Ngayon, itong drone naman, lagot tayo. May nakapagsabi dito mga nag-aayos ng nagtatanggal ng billboard sila kuya. Meron daw nalaglag na parang bote rito. Sana'y pwede pa yung drone natin. Masamang balita. Wala yung baterya, pati yung camera. Tanggal yung camera. Ayaw mo na. Ano ito? Tingnan mo nga dyan, baterya natanggal din. Wasak nga talaga. Goodbye. Ito yung sick. Sorry. It's really my fault. Wala eh, patras kasi ako eh. Hindi tayo naging maingat sa paglipad. Sorry. Wala na tayong gagamiting drone na naman. Masama yung bagsak eh. Napakataas kasi niyan. Tapos ang daming tinamaang bakal. Bakal kasi ang tatamaan. Ito na siya. Kawawa ka naman. Putol lahat to. Gimbal, ubos yung camera. Wala yung baterya. Kawawa. Ha? Hanapin pa yan? Pili parang... Pero pwede pa ito. Pwede pa to na ano. Makuha na ng pyesa. Wasak sir. Nandiyan yung memory card niya. Ako'y nananawagan sa Potensic. Ito po ay inaamin ko na talagang fault ko rin. Patras ako eh, di ko tiningnan. Sila yung mga nakakita nung bumagsak, akala bote. Anong company kayo po? Shout out pala sa kanila. Outcome. Mga workers, nagtanggal sila ng tarpaulin dyan sa billboard. Galing pa kami Maynila. Shout out po sa inyo. Napapanood nyo po ito, Eli Motor. Sige kuya, salamat po. Kagabi ang pinoproblema ko itong GoPro mismo, itong ginagamit natin na pang record mga kaibigan, kasi bigla itong naghang. Yun nga, nag-update ako tapos kinancel ko, yun nagka-problema, kaya delay ako na dumating dito sa location. Ngayon naman ang tunay pala na magpapaalam sa atin ay itong ating Potensic drone. Sayang. Potensic, if you are watching this video, I really apologize for the risky flight that I have done. And here, ibali, I learned from this na sa mga susunod nating flight, sa susunod nating lipad ay talagang hindi na pwedeng bara-bara. Parang nawalan na ako ng gana na mag content ngayon mga kaibigan. Hindi ko alam kung magtutuloy pa tayo. Nawalan tayo ng aerial na kakampi sa aerial. Nawala na yung isang baterya, pati yung camera at gimbal niya ubos. Tapakasukal naman doon. Sinubukan namin hanapin, wala na. Ito talaga namin. And
yung baterya na isama din. Yan o. Nag-on pa siya. Baka nga lilipad pa to eh. Try ko nga. Try natin paliparin. Wala, ayaw na talaga. Yan eh. Nakakadurog. Durog. Wasak sir. Tapos ay nasira yung gimbal. Wala na. Baterya niya din nawala. Kahiwalay nga daw. Kahiwalay ito sa taas. Hindi niya na pan yung Hindi na nalipad. Hinanap ko yung camera sa kagimbal. Pero napakaraming shots na tayong napakinabangan dito mga kaibigan. Iniwan na tayo ng Potensik. Sana yung Potensik di tayo iiwan, no? Di bali itong unit na ito mangiiwan sa atin. Pero yung Potensik na brand ay kakapit pa rin tayo dyan at di tayo iiwan. Sky is the savior. Talaga? Oo bro. Gawin mo muna to. Ayan. Habang si Potensik ay Memory card. Regen. Memory card. Nahihiramin tayo ni Biyahero. Hindi na lang may mga ganito tayong kaibigan. Para tuloy yung shots na makukuha natin. Hiram lang muna dahil wala tayong drone na pang kuha sa dahil sira nga itong Potensik. In courtesy of Biyahero and MGS Adventures. Yun na lang yung gagawin natin ngayon para tuloy pa rin yung kwento natin. Gusto ko nang sumuko sana eh, kaso kasi ang daming nangyari sa akin mula pa kagabi. Yung GoPro, itong Potensik ngayon, ang dami. Moving on, ipakilala ko sa inyo itong lugar na kinalalagyan natin ngayon, which is alam ko karamihan sa inyo alam nyo na ito dahil napapanood nyo na ito sa ibang mga ibang nag-vlog tulad kay Jeric P na pinapanood ko rin yan, at syempre si Biyahero na unang channel kung saan ko napanood na na-feature itong rock shed na ito, itong Badiwan Tunnel dito mismo sa Marcos Highway, na kung saan ang rock shed na ito, from the word itself, ang kanyang purpose is to protect the biyaheros na dumadaan from the rocks na nahuhulog coming from the upper part of this mountain. Kaya napaka ganda rin ito pag nadaan kayo dito sa tunnel na ito kapag pupunta kayo ng Baguio via Marcos Highway. And sa itaas nito ay puro gulayan, taniman ng lettuce, taniman ng Chinese pechay at saka yung common na pechay, then repolyo. Ganyan yung mga nakikita kong gulay na dito sa taas eh. As in, yung ibang mga prutas ay ibang mga gulay na tulad ng kamatis, may nakikita rin tayo na tinatanim dito sa upper part ng rock shed na ito. Si Elms Motor na pala ang magsasaing. Binigay ko na sa kanya yung bigas. Grabe, dami talagang nangyari. Isa pa to, natumba rin to kagabi, basag yung ilaw natin. Grabe. Pag i-summarize ko yung mga nangyayari, napakarami. Mula sa bahay hanggang sa GoPro. Sa biyahe okay naman, napakaganda ng biyahe namin, smooth. Tapos pagdating natumba yung ilaw ko, basag ito. Then okay naman, kumain, natulog. Tapos ito, paglipad ng drone, wasak sir. Ito may ilaw pa naman, basag nga lang. May dadagdag na ako dito sa ating harapang bahagi ng motor. So far dalawa pa lang kami dyan, ito na pangatlo. Biyahero, bigay ka na rin sa akin. Tayo ay mag-prepare na lang maulam natin mga kaibigan. Sardinas lang ang ulamin natin ngayon. Ayan, mabilisan na lang ito. Sibuyas with kamatis na sardinas at tayo makakain.
kasama ang ating mga kaibigan. Ako ay lubos na nagpapasalamat pala ulit kay Ma'am May Kasupang, also known as Isotech General Merchandise, na legit na distributor ng mga medical equipments. Kaya kayo mga kaibigan, kung gusto nyo na bumili ng mga equipment na may kinalaman sa medical, abay napaka legit na supplier mga kaibigan, sila Ma'am May at Sir Adrian Kasupang ng Binyan, Laguna. Marami tayong mauulam ngayon with our friends. Merong luncheon meat, merong tinapa at itlog maalat. Sana ay maayos ka sa iyong kalagayan ngayon, ano man ang level ng buhay or status, ay patuloy nating i-enjoy kung ano meron tayo despite of any situations na meron tayo. Medyo nahihirapan, pero kailangan natin na lumaban kasi yan ang disenyo ng buhay. Natutuwa lang ako mga kaibigan, natutuwa ako in the sense na alam mo yun, meron kang mga kasama, kaibigan, maging sa akin mga kapatid, na andyan sila, tatawagan mo, mahihingan mo ng tulong. Kasimple lang, halimbawa yung kanina, yung pag crash ng drone, nandyan ka agad si Elmer, rescue agad. Tapos ngayon naman, kaya patuloy nyo pa rin napapanood yung aking video na meron tayong drone shots, dahil meron tayong kaibigan na willing na magpahiram ng kanyang equipment para makagawa tayo ng maayos din na shots. Tapos meron din si MGS na napaka ano, alam mo yun, ang galing mong mag ano bro, pag nagkwento kay iba yung dating sa akin, parang na-feel ko yung comfort. Maring hindi man ganun ang datingan mo sa ibang tao, pero sa akin iba. Salamat sa inyo, lalo kay MGS Adventures at saka Biyahero. Thank you sa inyo mga kaibigan. Sana ay patuloy pa rin na magsama-sama tayo sa mga camping natin, sa kwentuhan. Thank you dahil nandiyan kayo. At sa iba pang mga kaibigan natin, expose na tayo sa init, ngunit okay pa rin ang pakiramdam dahil napakalamig nga rito. Tara na, kain na tayo. Mga kapatid, may papatikim sa atin si Biyahero. Sa gitna. Ito. Gitna sa atin. Ano tong tawag nito? Pita bread. Pita? Pita. Pita. P-I-T-A. Pita. Pita lang kasi ang alam ko eh. Late ko naisip yan ha. Sarap. Nice. Gawa yan ito si. Hindi ako Galing, nagpapalaman ng chocolate pero hindi ko pa natikman. Try ko mamaya. Sarap. Thank you, Tika din. Biyahero. Ito. Pita. Thank you, thank you. Pita bread. Bread. Pita bread. Yan dito ka para makita yung reaction mo. Paano ba yan? Sige, kahit saan. Sarap. Ganda talaga pag maraming kasama, tapos iba-ibang putahin ng pagkain na matitikman mo. Para gagawa na ulit kayo ni Dos. Nice. Alam nyo, yung mga ganitong mga pagkain, mga American style na niluluto, at saka mga Spanish, mga yayamanin, ay hindi ko kadalasan ginagawa. Kung pansin nyo, mga traditional yung mga inihahain natin, mga sardinas, okra, kanin, more on rice tayo. Kaya pag manood kayo sa amin, iba-ibang ano, may kanya-kanya tayong ano, kanya-kanya talaga ng
personalidad, kanya-kanyang nilalaman, kanya-kanyang estilo, kanya-kanyang trip ng pagkain ang inihahain at kinakain. Mga kaibigan, si Brother Albert, siya ang napagpaalaman ni Brother Dos kahapon at thankful kami kasi pumayag. Nagstay tayo dito na libre. Basta ano lang tayo, no? Kumbaga disiplinado pagdating sa pag-stay. Na tanging bilin niya ay wag mag-inuman at di naman tayo nag-iinom. Mga kaibigan, yung mga kasama natin at kakampi sa ating mga moto camping. Unang-una itong si Harabas, itong Suzuki Raider J crossover natin, and yung Potensik natin na Harabas na bumigay na rin kanina, at ito ating power station. Meron tayong dala-dala ngayon na power station na pwedeng i-accommodate ang lahat ng kasamang campers. Kagabi na dinala natin yan ay 52 or 54%. Ngayon ay ilang percent na ba? Ilang cellphone na ang na full charge, ilang battery ng GoPro ang paulit-ulit na pina-full charge, ay naka 42 pa rin tayo. 42% ang kunat. At pakilala ko yan sa inyo sa mga susunod. So dati-dati nagtitiis tayo na nakiki-charge kay Direct Gino at nagtitiis na magdala ng mga maliliit na power banks at nagtitipid sa ating mga ilaw para lang mag long last. Ngayon ay medyo nag-upgrade tayo sa power station na pangmalakasan. Yan ay dahil sa inyo, dahil sa iyo na nanonood, kaibigan. Kaya wag mong minamaliit na ikaw ay viewer lang at wala kang naiko-contribute. Oh my goodness, don't you ever tell that, because you are the reason why am I here and why I am still doing this content. Thank you sa'yo. Pa-like naman ang aking video, i-comment mo naman dyan sa ating comment section na God is good. Akala mo siya tuloy nagtatap. Kung guwit na, akala mo siya nagtatap. May tali ka pa dyan? Ha? Tali ka ba? Sige, yan na lang. Ngayon ay kakain na tayo mga kaibigan with friends, and tulad ng nakasanayan ninyo na mapanood sa amin lately ay makain tayo nakasabay ang ating mga kaibigan. So sa episode na ito, araw or breakfast kaming nagkasabay dahil kagabi iba-iba oras ang aming dating. Sabay-sabay tayo ulit with this food na meron tayo. Pumalat at Kain tayo. may pinagulungan dito. Dami kong alat. Tulog ni Good thing kasi merong water source at nakapaghugas tayo ng ating malangsang kagamitan.
Tayo ay palis na mga kaibigan at ay isa tayong destinasyon na pupuntahan. Anong taga-saan kayo? Dito lang? Saan Anong ako? barangay? Camp 6 po. Camp 6, shoutout sa mga kabataan dito sa Camp 6. Manurin nyo, Eli Motor. Ano po pangalan ng page nyo, kuya? Eli Motor. Dahil naligo tayo doon sa Aurora, ngayon ay kain lang ako. Kain na lang. Kain na lang ng merienda. Lamig eh. Mga lumpia mga kaibigan, no? Lumpia Shanghai. Nais ko palang pasalamatan si Ma'am May Kasupang. Thank you po doon sa box na pinadala ninyo. At as of the moment, habang ako po ay nagre-record, ay wala pa yung box, but ako po ay nagpapasalamat na po sa inyo doon sa mga nilalaman nito na mga laruan para sa aking anak, tapos yung ibang mga items para sa mga kaibigan natin, which will be given on our next vlogs. Ay papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga yan. Salamat po Ma'am May at saka Sir Adrian Kasupang ng Binyan, Laguna, or also known as Isotech General Merchandise. Okay. Nais ko rin palang pasalamatan si Sweet Kamote, Sir Joe, Boss Joe Adventure. Mga kaibigan ko na napaka-solid dyan na sumusuporta sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyo. Dahil sa inyo ay ginaganaan din ako na patuloy sa ginagawa ko. Ito ay mga pampalipas oras ko lang naman mga kaibigan. Hindi naman talaga tayo full time na nagbo-vlog, pero pampalipas oras ay napapakinabangan ko rin naman. Tulad ng lagi kong sinasabi, dahil po sa inyo na mga viewers, hindi kayo tumitikil eh. Nanonood kayo, sumusuporta kayo, at malaking bagay yun mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. At ito lang naman talaga ang magagawa ko eh. Suklian kayo ng ganitong klase ng content. Kasi sa ganung paraan nyo lang din naman ako nakilala. Kaya sa ganung paraan ko lang din kayo masusuklian. Natapos na naman ang isang adventure na nakakapagod, nakakaubos ng lakas, pero hindi nakaka-stress. Maraming salamat. At muli, samahan nyo po ako sa susunod pa nating adventures at moto camping
This is Eli Motor. Bye bye for now, and see you in my next video.